Naranasan mo na bang dumaan sa matinding pagsubok habang nangangarap na magandang kinabukasan? Paano kung sa gitna ng iyong paghihirap ay isang simpleng kabutihan ang magbubukas ng pintuan sa pinapangarap mong tagumpay? Si Daniel ay isang masipag na binata na may pangarap. Ang iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa kabila ng hirap ng buhay bilang panganay sa 8 magkakapatid, ay hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ngayong malapit na siyang magtapos sa kolehiyo, ay determinado siyang makahanap ng magandang trabaho upang makatulong sa kanyang mga magulang. Nay, gagraduate na po ako ngayong taon. Pinapangako ko po na tutulungan ko kayo na maiahon sa kahirapan. Tula ni Daniel sa kanyang ina na abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga kapatid. Umalis ka na. Malilit ka na sa school. Wika nito sa kanya. Ngumiting tumango si Daniel. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Paalam ni Daniel bago umalis sa kanilang bahay. Si Daniel ang panganay sa kanyang pamilya. 8 sila magkakapatid at mahirap lamang ang buhay nila. Ang kanyang ina ang nag-aasikaso sa bahay kasama ang kanyang mga kapatid habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang construction worker. Hindi maiwasan ni Daniel ang mapangiti sa kabila ng kanilang kalagayan. 1 taon na lang at makakahanap na siya ng trabaho. 1 taon na lang at matutupad na niya ang pangako niyang iahon sa hirap ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang buwan ay dumating na rin ang pinakahihintay niyang araw. Matapos ang maraming pagsasakripisyo, sa wakas ay nakapagtapos na rin siya. Nay! Tay! Graduate na po ako! Masayang wika ni Daniel sa kanyang ina at ama kasama ang mga kapatid pauwi sa kanilang bahay matapos ang graduation. Congratulations, anak! Masayang wika ng amang si Fernando. Makakaahon na ba tayo sa kahirapan, Kuya Daniel? Tanong ng kanyang kapatid na si Marco, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid na 15 taong gulang. Magkakaroon na ba tayo ng magandang bahay? Tanong ni Ella, kapatid niyang babae. Makakakain na ba tayo sa Jollibee? Tanong na bunsong kapatid na si Philip. Ano ba kayo? Graduate pa lang ang kuya ninyo at wala pang ang trabaho. Tula ng kanyang inang si Eloisa. Huwag kayong mag-alala. Maghahanap agad ako ng trabaho para mabigay ko ang gusto nyo. Nakangiting sambit ni Daniel sa kanya mga kapatid. Yay! Masayang tugon ni Philip. Kinabukasan, maaga pa lang ay gumising na si Daniel para maghanap ng trabaho habang bitbit ang kanyang mga papeles. Isa sa pinakamalaking kumpanyang pinagpasahan niya ng aplikasyon ay ang Horizon Enterprise. Isang kilalang kumpanya sa larangan ng negosyo. Nagpunta siya sa opisina nito para mag-apply bilang management trainee. Isang posisyong swak sa natapos ang business administration. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpasok sa ganitong kumpanya, pero buo ang loob niyang sumubok. Sa loob ng waiting area ay tahimik niyang hinihintay ang kanyang pangalan na matawag para sa interview. Pinagmasdan niya ang ibang aplikante na pawang nakasuot ng mamahaling business attire at halatang galing sa mas may kayang pamilya. Samantalang siya ay nakasuot lamang na maayos ngunit lumang polo at itim na slacks at tanging asipag at talino ang puhunan niya. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaki na sa edad 40. May katabaan ito at halatang matagal ng empleyado sa kumpanya. May namumutawing ngisi sa labi nito nang mapadako ang tingin kay Daniel. Si Rodi, isang senior employee na mayabang at mahilig manghamak ng mas mababa sa kanya. Nakangisi itong lumapit kay Daniel habang pinapagpag ang suot nitong mamahaling coat. Daniel Castillo? Basang-basang may pangungutya ang tono ng boses ng lalaki. Agad tumayo si Daniel at magalang na lumapit. Ako nga po. Mabilis siyang sinipat ng lalaki mula ulo hanggang paa. Mukhang nagkamali ka ng pinasukan, iho. Alam mo bang isa ito sa pinakamalaking kumpanya sa bansa? Management trainee ang ina-applyan mo?
Hindi ka ba nagkamali ng career choice mo? Mariing napakuyom ni Daniel ang kanyang kamay sa hawak niyang envelope. Ramdam niya ang tingin ng ibang aplikante na tila sumasang-ayon sa sinabi ng lalaki. Ngunit kahit na may kirot sa kanyang dibdib, ay pinili niyang huwag patulan ang panlalait. Oh, ba't hindi ka sumasagot? Wala ka bang connection dito? Hindi ka galing sa mayamang pamilya? Alam mo naman siguro na sa ganitong klaseng kumpanya ay hindi lang talino ang labanan, diba? Patuloy ng lalaki. Huminga ng malalim si Daniel bago matapang na tumingin sa mga mata ng matanda. Wala po akong koneksyon. Mahirap lamang po ako. Pero may determinasyon po ako at handa ako magtrabaho ng buong puso para patunayan ang sarili ko. Natahimik ang ilan sa loob na silid, ngunit ang lalaki ay muling humalakak at tila hindi kumbinsido sa kanyang sagot. Abay, matapang ka. Sige, ilalagay kita sa listahan. Pero huwag kang umasa, iho. Hindi ito para sa mga katulad mo. Hindi na sumagot si Daniel. Tinanggap niya ang matalim na katotohanang hindi siya paborito ng sistema. At nang lumabas ang listahan ng mga natanggap kinabukasan, ay hindi na siya nagulat nang wala ang kanyang pangalan roon. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng pagsisikap ni Daniel ay wala pa ring kumpanyang tumatanggap sa kanya. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang magpasa ng resume, pumila sa job fairs at dumalo sa mga interview, ngunit palaging nauuwi sa wala. Ito ang realidad na nangyayari sa Pilipinas. Kahit nakapagtapos ka ng kolehiyo, ay hindi basta-basta makakahanap ng trabaho. Ito ang realidad na sumampal kay Daniel. Isang gabi ay pagod siyang umuwi sa kanilang bahay. Nadatnan niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa pagkainan. Habang tahimik namang kumakain ang kanyang mga kapatid, ramdam niya ang bigat na sitwasyon sa loob ng kanilang silid. Daniel, kumain ka na. May natira pang kanin at itlog, wika ng kanyang ina. Salamat, Nay. Sagot niya habang nauupo sa harapan ng hapagkainan. Halos wala siyang gana, ngunit pilit niyang isinubo ang pagkain. Napansin ng kanyang ama ang lungkot sa mukha niya. Anak, kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Tanong nito. Napabuntong hininga si Daniel. Wala pa rin po, Tay. 5 buwan na ako naghahanap, pero puro tatawagan ka na lang namin ang sinasabi nila. Hanggang ngayon ay wala pang tumatawag. Tahimik na napatingin ang kanyang mga kapatid sa kanya. Alam nilang ginagawa ng kanilang kuya ang lahat, pero parang hindi talaga pumapanig sa kanila ang pagkakataon. Kakayanin mo yang kuya, mahinang sabi ni Marco. Ikaw pa? Ang sipag-sipag mo kaya? Pero anak, paano kung hindi ka talaga matanggap? Baka dapat maghanap ka na lang ng kahit anong trabaho muna. Sa West Station ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Napayuko si Daniel. Hindi niya inakala na ganito kahirap ang totoong mundo. Akala niya, pagkatapos ng kolehiyo ay madali na lang makakahanap ng trabaho. Pero iba ang realidad. Ayos po ako, Nay. Tay, hindi ako susuko. Sagot niya na pilit na pinapalakas ang loob ng sarili. Makakahanap din ako. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakahanap. Dumagdag pa ang iniisip niyang gastusin sa bahay. Paubos na ang ipon nila at batid niyang nahihirapan na rin ang kanyang ama sa pagtatrabaho bilang construction worker. Nay, susubukan ko po ulit na mag-apply ng trabaho. Tura ni Daniel. Anak, magdasal ka bago ka umalis. Paalala ng kanyang ina. Opo, Nay. Kakayanin ko to. Para sa atin. Sagot ni Daniel habang hinahawakan ng kamay ng ina. Habang naglalakad si Daniel patungo sa panibagong job interview, ay napadaan siya sa harap ng Horizon Enterprise. Ang kumpanyang tinanggihan siya 5 buwan na ang nakalipas. Sa gilid ng entrance ay napansin niya ang isang matandang lalaki na tila hirap sa paglalakad habang bitbit ang 2 mabibigat na bag. Mukhang pagod at hirap ito maglakad.
Ayos po kayo, Lolo? Tanong ni Daniel habang inalalayan ang matanda. Naku, iho. Salamat sa pag-aalala. Bibili lang sana ako ng gulay sa palengke pero bigla ako nang hina. Mabigat pala ang dala ko. Sagot ng matanda na may hinang tinig. Walang pagkaalinlangan na kinuha ni Daniel ang mga bag. Ako na po ang magdadala niyan, Lolo. Saan po kayo nakatira? Diyan lang sa loob ng Horizon Enterprise. Sagot ng matanda habang itinuro ang gusali. Ikaw, iho. Anong sadya mo rito? Saglit na natigilan si Daniel. Bumalik sa kanyang alaala ang pang-aalipusta ng empleyadong humarap sa kanya noon. Nag-apply po ako rito. 5 buwan na ang nakalipas. Pero hindi po ako natanggap. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Ganoon ba? Bakit hindi mo subukan muli? Napayuko si Daniel. Sa totoo lang po, parang hindi ako nabigyan ng pagkakataon noon. Sinabi pa sa akin na hindi daw ito para sa tulad ko. Hindi para sa tulad mo? Ulit na matanda, halatang naguguluhan. Iho, minsan ang tunay na yaman ng isang empleyado ay hindi nakikita sa kanyang kasuotan o koneksyon. Minsan nasa determinasyon at malasakit yan. Napangiti si Daniel. Salamat po, Lolo. Kahit paano ay gumaan ang loob ko sa sinabi niyo. Ano bang gagawin mo sa gusali, iho? Tanong na matanda. Mag-a-apply po ako ng trabaho. Pangarap ko pong makapasok sa kumpanyang ito. Talaga? Anong posisyon ang ina-applyan mo? Management trainee po. Gusto ko pong matuto at umangat sa buhay. Ngumiti ang matanda at tumango. Napakagandang pangarap, iho. Sana makuha mo ang trabaho. Pagdating nila sa lobby, iniwan na ni Daniel ang mga bag sa may gilid. Ingat po kayo, Lolo. Aakit na po ako sa interview. Napangiti ang matanda. Salamat sa tulong, iho. Magtagumpay ka sana. Pumanhik si Daniel sa ika-5 palapag kung saan ginaganap ang interview. Maraming aplikante ang naghihintay at lahat ay bihis sa bihis. Sa kabila ng kaba ay nanatili siyang positibo. Naupo siya sa dulo katabi ng isang lalaking aplikante. Pare, sure ka bang dito ka mag-a-apply? Hindi ka mukhang bagay dito. Turan ng lalaki sa kanyang harapan. Makikita sa tingin nito ang panguhusga. Ngumiti si Daniel. Bakit naman? Dahil mukhang mas bagay kang delivery boy kesa sa isang management trainee. Natatawang sagot nito. Hindi na lang pinansin ni Daniel ang sinabi nito. Matapos ang ilang oras ay tinawag na rin ang pangalan niya. Napakunot ang noo ni Daniel nang makita si Rodi sa panel ng mga interviewer. Ngiting-ngiti ito at tila ba nangaasar pa rin. Mukhang hindi siya nito nakalimutan. Aba! Ikaw na naman pala, Castillo! Wika ni Rodi habang nakapamulsa. Mukhang hindi ka talaga nadadala, ah? Hindi na lang yung pinansin ni Daniel. Huminga siya ng malalim at tumingin sa iba pang mga nakaupo sa panel. Isang matikas sa lalaki ang nasa gitna, ang senior hiring manager, habang may isang babaeng HR officer at isa pang matandang lalaki sa dulo ng mesa na hindi niya masyadong naaninag. Nag-umpisa ang interview. Sinagot ni Daniel ang lahat ng tanong ng matapat at may kumpiyansa. Kahit pati hinahanap ni Rodi ang butas sa kanyang mga sagot, ay nanatili siyang mahinahon. Matapos ang halos 20 minutong tanungan, ay nagsalita ang senior hiring manager. Salamat, Mr. Castillo. Ipagbibigay alam na lang namin ang resulta sa inyo. Tumango si Daniel at magalang na nagpaalam. Lumabas siya ng opisina na may halong kaba at pag-asa. Pagkalipas sa ilang minuto ay bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang matandang lalaki na nasa panel. Laking gulat ni Daniel na mapagtanto kung sino ito. Ang matanda na tinulungan niya sa labas. Ngumiti ang matanda. Mukhang hindi mo alam kung sino ako, iho. Napakurap si Daniel. Pasensya na po, Lolo. Tumawa ang matanda at saka inilahad ang kamay.
Ako si Don Gregorio Alcantara, ang may-ari ng Horizon Enterprise. Halos malaki ang mata ni Daniel. Ano po? Tumango si Don Gregorio. Salamat sa kabutihang ipinakita mo kanina. Alam mo ba, matagal ko nang gustong makita kung paano mag-isip at kumilos ang isang aplikante sa labas ng opisina. At ikaw, iho, pinahanga mo ko. Lalo pang hindi nakapagsalita si Daniel. Isa kang bihirang uri ng tao, Daniel. Patuloy na matanda. Ang isang tunay na employee ay hindi lamang matalino o may koneksyon, kundi may malasakit sa kapwa. At yan ang nakita ko sa iyo. Napangiti si Don Gregorio bago marahang tumango. Simula bukas, gusto kitang makita bilang isa sa bagong management trainee ng Horizon Enterprise. Halos mapatalon si Daniel sa tuwa. Talaga po? Tumango ang matanda. Oo, iho. At hayaan mo, aalagaan kita rito sa kumpanya. Hindi makapaniwala si Daniel sa nangyari. Ang akala niyang ordinaryong kabutihan ay naging daan upang matupad ang kanyang pangarap. Samantala, sa hindi kalayuan ay nalaki ang mata ni Rodi nang marinig ang balita. Hindi siya makapaniwala na ang binatang pinagtawanan niya noon ay ngayon ay magiging bahagi ng kumpanya at protektado pa na mismong may-ari. Masayang masaya si Daniel habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala na natanggap siya sa Horizon Enterprise at hindi lang basta empleyado, kundi bilang isang management trainee. Ito na ang simula ng katuparan ng pangarap niya. Pagdating sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Kuya, bakit parang saya-saya mo? Tanong na bunsong si Felipe. Ngumiti si Daniel at ibinalita ang magandang balita. Mga kapatid, Nay, Tay, natanggap ako sa trabaho sa Horizon Enterprise. Nagpalakpakan ng kanyang mga kapatid habang niyakap siya ng kanyang ina na luwaan sa tuwa. Anak, totoo ba yan? Opo, Nay. Management trainee na ako. Napapahid ng luha si Aling Eloisa. Sabi ko na nga ba, anak, matutupad mo ang pangarap mo. Hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo mo. Niyakap siya ng kanyang ama. Ipinagmamalaki kita, anak. Makakakain na tayo sa Jollibee? Nasayang tanong ni Felipe. Tumawa si Daniel. Oo naman. Sa weekend, kakain tayo roon. Masaya silang nagsalo-salo na gabing iyon, puno ng saya at pag-asa. Kinabukasan ay nagsimula na si Daniel sa trabaho, ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa unang linggo pa lang ay ramdam na niya ang panguhusga sa kanya, lalo na mula kay Rodi. Sa tuwing magkakasalubong sila sa opisina, ay hindi nito pinalalampas ang pagkakataong insultuhin siya. Aba, mukhang nakalusot ka nga rito. Bulong ni Rodi habang naglalakad si Daniel sa pantry. Pero tandaan mo, bata, hindi mo ako maloloko. Hindi ka nababagay dito. Sa halip na magpatalo sa panlalait, ay nginitian lang ni Daniel si Rodi. Sir, salamat po sa motivation. Mas lalo po ako magsisipag. Hindi makasagot si Rodi at tanging irap lang ang nagawa. Habang tumatagal ay pinatunayan ni Daniel ang sarili. Nagpakita siya ng dedikasyon sa trabaho at mabilis siyang natuto. Ipinamalas niya ang sipag na hinangaan ng ibang empleyado. Kahit ang ilang dati nag-aalinlangan sa kanya ay napahanga niya sa kanyang husay na talento. Dahil sa kanyang pagsisikap ay napansin siya ni Don Gregorio. Sa loob ng ilang buwan ay napromote siya sa mas mataas sa posisyon. Hindi nagtagal ay isa na siya sa mga pinagkakatiwalang empleyado ng kumpanya. At habang umaangat si Daniel, si Rodi naman ay unti-unting nalantad ang tunay na ugali. Nadiskubre ni Don Gregorio na may iligal na ginagawa si Rodi sa kumpanya. Nangungupit pala ito ng pondo. Sa huli, natanggal si Rodi sa trabaho habang si Daniel ay lalo pang umangat. Lumipas ang mga taon ay hindi lang naging matagumpay si Daniel sa trabaho, kundi sa buhay rin
Naitayo niya ang pangarap na bahay para sa kanyang pamilya. Napag-aral niya ang kanyang mga kapatid at nakapundar na sarili niyang negosyo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bagong bahay, ay lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. "Anak, natupad mo ang pangako mo." Napangiti si Daniel at tumingin sa langit. Oo, Nay. Pero hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa inyo. Sa pamilya ko, sa Diyos, at sa paniniwala ko sa sarili. Sa buhay ay hindi natin alam kung sino ang taong ating matutulungan. Ang isang simpleng kabutihan loob ay maaaring magdala sa atin ng biyayang hindi natin inaasahan. Si Daniel ay isang patunay na kapag may malasakit ka sa iba, babalik ito sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Kung kaya't sa bawat pagkakataon, piliin nating maging mabuti dahil baka ang taong tinutulungan natin ngayon ay siyang magiging dahilan ng ating tagumpay bukas. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!